Master Jet, ask ko lang po, my husband is 16 years in service at siya po ay teacher 2 step 4 and he died last January 17. His remaining balance in GSIS was 365,000. Ano po mangyayari? So unang-una, kapag updated yung loan ng inyong mister at namatay po siya, covered po ng insurance yung halaga ng kanyang utang, kaya hindi po yun ibabawas mula sa inyo pong claim. Meron po ba kaming maklaim ng anak namin na 14 years old pa po? At meron po ba kaming aasahang pensyon? Okay, so dahil covered ng insurance ang GSIS loan, pag updated ang payment ay panigurado na meron po kayo makukuha na claims from the GSIS. So ang mangyayari po dyan ay dahil umabot ng 15 years, mayroon po yung tinatawag na cash payment. So 18 times po yan ng computed na pension ng inyong mister base po doon sa kanyang remittances at sa kanyang basic salary. Ngayon, yung cash payment na yan ay makukuha po ninyo, no? Tapos meron pa din po tayong life insurance kapag tayo po ay pumanaw, ay meron po makukuha yung pamilya din po natin. Ngayon doon po sa issue ng pension, dahil 15 years, no, sobra yung mister ninyo, umabot nga ito ng 16. So eligible po yon for a pension, yung edad na yon o yung service na yon. So kayo po bilang kanya pong asawa at beneficiary, you are entitled para sa tinatawag natin na survivorship pension. And yun po ay kalahati ng computed pension ng inyo pong mister. So yun po yung survivorship pension. Yung anak po ninyo na 14 years old, eligible pa rin po siya doon sa tinatawag natin na dependent pension. Ang dependent pension mga master ay 10% doon sa computed pension ng namatay po na GSIS member. So bali total of 60% ng pension yung makukuha ninyo kasi nga iisa lang yung anak. Yung dependent pension kasi is up to 5 children yung pwede pong maging beneficiaries nito, no, doon sa GSIS. Kung isa lamang po yung anak ay 10% lang yung makukuha. So, hindi naman po lahat ng anak ay eligible. Mayroon pong edad, no, ng inyo pong anak na yun po yung limit. I guess nasa 18 yata yun or 21. No, hindi ko kasi ma-open yung website ni GSIS. Hindi ko siya na-check muli. Pero doon po, no, if hindi po ako nakakamali, either 18 or 21. Kapag below sa edad na yan, eligible for dependent pension. Pero kung sumobra na, ay mawawala na rin, na matatapos na rin yung kanyang yung kanya pong dependent pension mula sa GSIS. Si Mrs. naman, hanggat hindi mag-aasawang muli, o kaya ay hanggat hindi magkakaroon ng ika-live-in partner, ay tuloy-tuloy pa rin yung kanyang pagtanggap ng survivorship pension mula sa GSIS.